Kaya nga sa Jeremias 31, no? Sinabi ng Diyos, nagagawa siya ng panibagong pakikipagtipan. Sa Jeremias 31, 31 hanggang 33 po yan. No? Gagawa na siya ng panibagong pakikipagtipan. Hindi na doon sa tipan na ipinagkatipan niya doon sa ating mga magulang. Sino ba yung mga magulang na tinutukoy doon? Yung mga nagsilabas sa lupain ng Ehipto. Sino ba yung mga nagsilabas sa lupain ng Ehipto? Sila Moises at yung buong Israel. Nung inilabas kasi sila doon sa lupain ng Ehipto, ipinagkatipan sa kanila yung 10 utos sa Deuteronomy 5 pa rin yan. No? Hindi na doon, hindi na gaya nun. No? Hindi na gaya nun. Kundi yung tipan na ginawa ni Kristo, yun na yung bago na tinutukoy ng ating pong Diyos Ama. Na inihula niya sa mga sulat ni Propeta Jeremias. Nasa Hebreo rin yan. No? Sapagkat, ano sinabi din sa may Hebreo? Basahin nga po natin. Sa Hebreo, Kapitulo 6, o Kapitulo 8, versikulo 7, hanggang patuloy yan. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Diba? Kasi yung mga nagsilabas doon sa may lupain ng Ehipto, no? Sila Moses po yun. No? Hindi na gayon ang gagawin ng Diyos na tipan na yun. Ano ba yung tipan na yun? Yung 10 utos yun. Yun yung pinakatipan ng Diyos, no? Doon sa buong Israel, nung sila nagsilabas sa lupain ng Ehipto. Nagkaroon ng kakulangan yun. Kaya nga gumawa ng panibagong pakikipagtipan ng Diyos. Sino na ngayon? Si Kristo na. Ano yung sinabi ni Kristo? Ito ang tipan. Diba? Ng aking dugo. Diba? Yung saro. Yan yung ginaganap po natin taong-taon. Na Lord's Holy Supper, yung pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan, at pag-inom sa saro na sumisimbolo ng kanyang dugo. Yun na yung tipan, no? Diba? Bakit? Nang dahil doon, sa tipan na yun, tayong lahat ay natubos sa ating mga kasalanan. Diba? Nang dahil doon, inako niya lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya nga, siya na ang dapat nating sundin. Yung mga inihalimbawa niya, yun na ang dapat nating sundin. Yung mga hakbang niya. Diba? Kaya nga po, yung kautusan na yan, no? Nung una pa lang, no? Hindi na masusunod ng tao yan. Huwag na natin ipagpilitan pa na, sundin. Kasi nung una pa lang, hindi na yan nasunod eh. Bakit? Sa Isaias, tingnan natin sa Isaias. Anong sinabi diyan? Sa Isaias, Kapitulo 24. Anong sinabi diyan? Versikulo 5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nasumpungang salarin, kaya't ang mga nananahan sa lupa ay namasunog at nangag-ilan ang tao. Diba? Nung una pa lang nasa langsang na yan, Bakit? Wala kasing makakasunod dyan. Pati nga si Haring David hindi niya nasunod yan Pati si Haring Solomon. Diba? Sa mga sulat ni Haring David,
paano niya na hindi nasunod yun? O, di ba, si Bathsheba, kinuha niya doon kay Uriah. Ano yun? Pangangaling niya. Di ba? Ano yung ginawa niya doon kay Uriah? Pinatay niya. Si Solomon, si Haring Solomon, papaano niya nasuway yun? At hindi niya nasunod. Kumuha siya ng mga babae, inasawa niya lahat. O, di ba? Tupad yung sinabi niya Apostol Pablo. Doon sa may Roma. Ang sinabi niya doon? Sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 32. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Kasi nakaprograma yan eh. No? Kaya walang makakasunod dyan, nakaprograma kasi yan. Bakit? Kinulong ng Diyos ang lahat sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Ano yung habag na yun? Si Kristo ngayon yung ibinigay niyang habag sa atin. Di ba? Kaya nga, yung nandito na si Kristo ngayon, ano yung sinabi niya? Magsiparito kayo sa akin, kayong nangabibigat ang lubha. Di ba? Kasi yung 10 utos, mabigat yan eh. Pag hindi mo nasunod dyan, sumpa ang aabuti mo dyan. Ano pa? Hatol. Ano yung ihahatol sa'yo dyan? Di ba yung unang panahon? Yung ibinigay yan dun sa mga Israel? Pag hindi nila nasunod dyan? Di ba? Pag nakasuway sila, babatuin sila hanggang sa mamatay. Di ba? Pag hindi mo nasunod yan, susumpain ka pa. O di ba't mabigat yun? Pero pag dun sa may kautusan ni Kristo, magaan ang aking pasahan. O di ba? Pati yung pamatok niya, magaan yun. Di ba? Yan ang kaibahan ng kautusan ni Kristo at sa kautusan ni Moses. At doon sa may 10 utos. Yan ang kaibahan. Bakit? Sa Roma 5:20, ano ba yung sinabi niya dyan? At bukod sa rito, pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Ano sinabi niya? Ano ibig sabihin niyan? Nung pumasok yung kautusan, ano sinabi? Upang ang pagsuway ay makapanagana. Di ba? Mahirap bang intindihin yun? Yung pumasok yung 10 utos, para yung pagsuway ay makapanagana. Hindi natin pwedeng pigilin yan. Pag sinunod ng tao yan, yung kautusan na yan, mananagana ba ang pagsuway? Hindi mananagana ang pagsuway. Kaya, bakit kinakailangan managana ang pagsuway? Patuloy pa, datapwat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananaganang lubha ang biyaya. Kasi kinakailangan managana rin yung biyaya eh. Diba? Pagka puro pagsuway ang tao, makasalanan lahat. Lahat. Maraming magiging makasalanan. Pag ang isang tao makasalanan na, sino ang hahanapin niya ngayon? Si Kristo na. Bakit? Siya na yung mag-aalis ng kasalanan, no? Di ba? Sa 1 Juan, ano sinabi dyan? Sa 1 Juan, 1 Juan nga ba yun? Kapitulo 3, versikulo 5. Ang sinabi niyan, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Kasi siya ang mag-aalis ng kasalanan, no? Di ba? Kaya, siya ngayon ang hahanapin ng mga tao, no? Pagka hinanap na siya ng mga tao ngayon, no? Katulad din natin, nung una, no? Nung wala pa tayo kay Kristo, ano tayo? Makasalanan. Nung hinanap natin ngayon si Kristo, yung ating mga kasalanan ngayon, nailibing ngayon. Diba sa Roma 6? Kasama sa kanyang kamatayan. Diba? At nung nailibing na yung ating pong mga kasalanan, kasama niyang namatay, ano ngayon? Sino na susundin natin ngayon? Yung 10 utos pa rin ba? Hindi na yun. Kasi nung pumasok yun, puro
pagsuway yun eh. Nananagana din yung pagsuway eh. Hindi na yun ang susundin natin. Si Kristo na ngayon. Kasi hindi natin masusunod yung 10 utos kasi sa pagsuway yun. Bakit? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo yun sa may Roma 3:23. Ano sinabi? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang programa ng Diyos eh. Nung pumasok yung kautusan, no? Yun ang programa ng Diyos. Para ang pagsuway makapanagana. Lahat magkasala. Lahat ay mamatay. Bakit? Kasi inihalin tulad tayo sa isang binhi. Bakit? Ano ba yung binhi? Kinakailangan mamatay muna yan. Di ba? Kinakailangan mamatay muna yan. O di ba? Pag nakakita tayo ng buto dyan, tumutubo ba kagad yan habang buhay pa yung yung nauna niya? Mamamatay muna yung buto na yan, no? Bago uusbong yung panibago. Ganun tayo. Kinakailangan mamatay din tayo. Sa papaanong parang tayo mamamatay? Sa kautusan. Bakit? Roma 5. Roma Kapitulo 5. Versikulo 12. Versikulo 12, Roma 5. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Saan nagkasala ang tao? Di dun sa kautusan, doon sa pagsalangsang ng kautusan, ano ba yung kautusan na yun na sinasalangsang ng tao? Di yung 10 utos. Diba? Nung nasalangsang ng tao yun, kabilang na tayo doon. Namatay na tayo, kahit buhay pa tayo, living dead na tayo. Bakit? Nagkasala tayo. Diba? Yan yung hiwaga ng Diyos. No? Na inihalin tulad tayo sa isang binhi upang tayo ay mamatay din na gaya ng isang binhi bago tumubo. Ganun ang programa ng Diyos. Kaya kinulong ng Diyos ang lahat sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana para ang lahat ay maging makasalanan at pagka ang isang tao ay makasalanan na, lahat ay naging makasalanan na, mamamatay na ngayon. Sa papanong paraan? Sa pagkakasala. Dahil doon sa may kautusan at pagka tayo nangamatay na, ay muli tayong bubuhayin ng ating pong Panginoong Kristo para doon na tayo magsilakad doon sa panibagong buhay. Hindi na doon sa may dati pa na kinamatayan na natin. So, yan yung hiwaga ng Diyos na dapat nating malaman. Iba yung kautusan doon sa may ibinigay nung una, no? Na ipinagkatipan ng Diyos. Iba yung kautusan ngayon na ipinagkatipan ng Diyos tungkol kay Kristo ngayon. Kaya, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo po ay kinakailangan na magsaliksik ng kasulatan. Kinakailangan malaman po natin yan. Kaya, ito po ang ilan sa mga sagot doon sa mga katanungan ninyo. Marami pa po yan. Marami pa. Kulang pa. At marami pa po tayong dapat pag-aralan. Kahit kami, hindi namin iniisip na porke nalaman po namin ito, alam na namin lahat. No. Wag pong ganun. Hindi po namin iniisip yun. Lahat tayo. Kahit mga pastor pa, kahit mga ibanglista pa. Kahit sino pa sa atin. No? Hindi pa natin alam lahat. No? Kaya nga yung pantas, pinatuturuan pa yan sa kawikaan. Bakit? Pantas na yun, ha? Pantas na yun. Pinatuturuan pa. Bakit? Kasi hindi pa alam lahat No? Kaya tayo bilang mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Kristo, alalahanin po natin lagi ang kautusan ng ating pong Panginoong Kristo. Kinakailangan maging mababa po tayo. Hindi na natin kinakailangan maging mataas. No. Panis na yun. Panis na yun. Hindi na natin kailangan yun. Ang kinakailangan natin ngayon, yung gawa ng Diyos. Doon sa sinasabi ng ating pong Panginoong Kristo. Sapagkat ito ang gawa ng Diyos na sampalatayan natin ang kanyang
sinugo. Sa Juan po yan. Kaya yan po